The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, a man is coming after me who ranks ahead of me, because he existed before me. I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po magandang umaga sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Tayo ay nasa panahon pa rin po ng Kapaskuhan, ng pagsilang ng ating Panginoon. Pero yung reading natin, patungkol na kay John the Baptist, ang paglalahad, pagpapahayag ni John the Baptist na ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Kordero ng Diyos. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kapanganakan ang ating sineselebrate, pero ang sinasabi ng ating Ebanghelyo ay ang purpose ng ating Panginoon. At makikita natin yan kahit sa sabsaban pa lamang. Ang ating Panginoong Hesukristo, bagaman siya ay pinanganak, kapanganakan pa lamang, alam na natin kung ano ang layunin, kung ano ang purpose, ano ang goal niya sa buhay. Siya ay pinanganak sa isang sabsaban kung saan kumakain ang mga hayop. Siya ay pinanganak sa Bethlehem, house of bread, sapagkat siya ang tunay na tinapay ng buhay. Mga kapatid, alam ko nagse-celebrate tayo ng Pasko, nagse-celebrate tayo ng New Year, at ang dami nating mga resolutions sa buhay. Siguro yung resolutions natin last year pa, na dinala din natin ngayon, o kaya last year o ilang taon nang lumipas na hindi pa rin natin mabago-bago. Pero siguro yung dapat itanong natin, more than the ano bang dapat gagawin ko, kundi bakit ko ginagawa ito? The first question should be asked, bakit ko ginagawa ang mga ito? Bakit gusto kong baguhin ang sarili ko this 2025? Bakit gusto kong makamit ang mga bagay na ito ngayong 2025? Bakit? Purpose. Ask the why before the how. Dahil kung alam natin yung layunin natin sa buhay, magiging malinaw ang takbo ng ating buhay, magiging malinaw ang takbo ng ating taon ngayong taong 2025. Yan po ang pinapakita sa atin ni Juan Bautista, na ang Diyos, pagdating niya dito sa mundo, is to take the sins of the world upon Himself and save us from our own sins. Hindi yung para sa kanyang sarili, kundi yung pagbibigay ng kanyang sarili sa iba. Not for Himself, but for others. Not self-seeking, but self-giving. Kung makikita po natin iyon sa ating buhay, kung para kanino tayo, magiging madali ang pagpaplano natin sa ating taon, sa ating buwan, sa ating araw. Hindi tayo mahihirapang gumising dahil alam natin kung ano ang dapat nating gagawin at para kanino ito. And hopefully, it is not only for ourselves. Ngayong 2025, gusto kong yumaman, gusto kong mas maging magaling para sa aking kapakanan lamang. Sana hindi po ganoon. Dahil alam niyo po, ang mga bagay na
nagbibigay talaga ng tunay na saya sa ating puso ay yung mga bagay at pagkakataon na hindi natin tinitingnan ang ating sarili. For example, kapag kayo ay mahilig makinig ng music, kung kayo ay nag-e-enjoy sa music, hindi kayo nakafocus sa boses ninyo. Kahit hindi masyadong maganda, nakaboses kayo sa ganda ng music, and you are lost in that moment. Kung kayo ay isang nanay at kayo ay may mga anak, ano yung mga bagay, mga panahon na kayo ay talagang masaya? Yun yung time na binibigay niyo yung oras, panahon, lakas nyo sa inyong mga anak na hindi kayo nagkukwenta, hindi kayo nagbibilang. Gayon din sa mga tatay na nagtatrabaho, na hindi iniisip yung sarili nila, kundi kung para kanino nila binibigay ang kanilang lakas at panahon. It is in the moments when we lose ourselves that we will find our purpose in life. Alam ko, ngayong taon gusto nating maging maswerte. Gusto nating maging maswerte 2025. Pero lagi ko pong sinasabi tuwing nagbi-blessing, tayo po ay hindi naniniwala sa swerte. Hindi po tayo naniniwala sa swerte. Dahil ang Diyos natin ay hindi swerte-swerte lang, tsamba-tsamba lang, hindi po. Ang Diyos natin ay Diyos ng grasya at lagi-laging binibigay ng Diyos ang grasya sa ating buhay. Kung tayo ay magbabalik tanaw sa ating 2024, sana makita natin na ang grasya ng Diyos ang nagpanatili at nagtaguyod sa ating buhay. Hindi tsamba, hindi swerte, kundi grasya. At dahil sa grasya ng Diyos, nandito tayo ngayon, nagsisimula at nagpapatuloy, nagbibigay sa atin ng lakas para tuparin, para maging tapat sa layunin natin. It is not self-seeking, it is self-giving. At isa sa mga paalala sa atin ni San Juan sa kanyang sulat ay yung kung sino tayo at para kanino tayo. Yung sinabi niyang, we are children of God. We are children of God. Naalala ko po nung kami ay elementary pa lamang at pagkatapos ng bakasyon sa New Year, nagtatanungan kami mga kaklase kung anong zodiac sign namin. Kung anong year daw kami pinanganak at ano yung zodiac sign namin. Narinig ng teacher namin, sabi niya, hindi kayo dapat nagsasabi ng mga ganyan. Firstly, hindi naman kayo Chinese. Hindi naman kami Chinese daw. Kaya hindi karapat-dapat sa amin yung mga zodiac signs. Pangalawa, sabi niya, taon-taon, it is not animals, it is not pampaswerte na nagbibigay sa inyo ng identity. Bilang mga Katoliko Kristiyano, every year is the year not of any animals, but the year of the Lord. Panahon ng Diyos. Taon ng Panginoong Hesukristo. We are children of God, and that is what we are, sabi ni San Juan Evangelista. Tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos ay nakiisa sa ating buhay upang ipaalala sa atin kung sino tayo at kung para kanino tayo. And so my dear brothers and sisters, as we continue preparing ourselves for this 2025, as we continue planning our lives for this 2025, let us ask the grace of God to give us enlightenment and to give us the purpose that we have, that God has planned for us in order to set things aright and to plan ourselves in accordance with the grace and plan of God.